Tayutay. Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyang diin ang isang kaisipan o damdamin. Sinasadya ng pagpapahayag na gumamit ng matalimhaga o di karaniwang salita upang bigyang diin ang saloobin ng naghahayag. Gumagamit din ito ng mga di-literal na pananalita upang maging mabisa ang ibig sabihin ng pahayag. Ang tayutay ay isang sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang gawing mabisa, matalimhaga, makulay, at kaakit-akit ang pagpapahayag. Narito ang mga uri ng tayutay. Pag-uugnay o paghahambing. Ang una, simile o pagtutulad. Ditiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang tulad ng, pares ng, kawangis ng, tila, sing, sim, magkasing, magkasim, at iba pa. Ito ay tinatawag na simile sa Ingles. Narito ang mga halimbawa. Una, ang mga kamay mo ay kasing kinis ng tela. Pangalawa, ang iyong labi ay tila rosas sa pula. At ang ikatlo, kasing kintab ng diamante ang iyong luha. Pangalawa, metapora o pagwawangis. Tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ito'y tinatawag na metaphor sa Ingles. Narito ang mga halimbawa. Una, ang ama ni Ana ay leon sa bagsik. Pangalawa, ang aking mahal ay isang magandang rosas. At ang ikatlo, ang kanilang bahay ay malaking palasyo. Pagpapalit saklaw. Ito ay nababanggit sa isang bahagi o katapat ng isang bahagi. Ito ay tinatawag na synecdoche sa Ingles. Halimbawa, libo-libong tao ang umaasa sa iyo. Pangalawa, ibinigay sa kanya ang korona sa pagkaalkalde. Pangatlo, ang panulat ay makapangyarihan kaysa sa espada. Dito naman tayo sa paglalarawan. Una, pagmamalabis o eksaherasyon. Ito ay nagbabanggit sa isang bahagi o konsepto ng kaisipan upang tukuyin ang kabuuan. Maaari rin na ang kabuuan ay katapat ng isang bahagi. Narito ang mga halimbawa. Aabutin ka ng milyong-milyong taon bago ka matapos sa medisina. Nalulunod na siya sa kanyang luha. Pangatlo, hanggang tainga ang aking ngiti nang siya'y aking makilala. Pangalawa, apostrophe o pagtawag o panawagan. Isang pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Narito ang mga halimbawa. Buwan,
Ika'y saksi sa lahat ng aking pangarap. Pangalawa, ulan. Kami ay lubayan mo ngayong araw. Ikatlo, pag-ibig. Bigyan mo ng kulay ang aking buhay. Pangatlo, ekslamasyon o pagdaramdam. Ito ay isang papahayag o paglalabas ng matinding damdamin. Ito ay tinatawag na exclamation sa Ingles. Halimbawa, isa kang salot sa ating lipunan. Ikaapat, paradox o paradoha. Ito ay ang paglalahad ng pagsalungat sa karaniwan na kalagayan o pangyayari. Ngunit, kung masusing iisipin, ay nagpapahayag ito ng katotohanan. Halimbawa, kung sino pa ang matanda, ay siya pa ang parang bata. At ang ikalima ay oxymoron o pagtatambis. Ito ay nagtataglay ng mga salitang nagsasalungatan upang lalong mapatingkad o mapansin ang bisa ng pagpapahayag. Ito ay tinatawag na paradox sa Ingles. Narito ang mga halimbawa. Ang batang malungkot ay sumaya nang makita ang kanyang magulang. Dito naman tayo sa pagsasalin ng katangian. Una, personifikasyon o pagsasatao. Ito ay ginagamit upang bigyang buhay ang mga bagay sa pamamagitan ng mga salitang nagsasaad ng kilos. Ito ay tinatawag na personification sa Ingles. Narito ang mga halimbawa. Una, lumuluha na naman ang mga ulap. Ikalawa, tinatawag na ako ng kalikasan. At ang ikatlo, inaanyayahan kami ng dagat na maligo. Ngayon, dito naman tayo sa pagsasatunog. Una, paghihimig o onomatopeia. Ito ay nagpapahiwatig ng mga kahulugan gamit ang tunog o himig ng mga salita. Narito ang mga halimbawa. Dumadagungdong ang buong gusali, ang lakas ng kulog at kidlat. Ngumingiyaw ang pusa sa ibabaw ng bubong. Aliterasyon o pag-uulit. Ito ay isang uulitin ng mga salita o parirala upang bigyan diin ang isang pahayag. Halimbawa, malaya na ang Pilipinas, malaya laban sa mga umaalipusta, malaya sa mga kadenang gumagapos.